Ngayon, well, una, wala kang magagawa dyan sa bilihan nila ng lupa. It's a private thing. And I think natanong nyo na rin yan sa abogado ninyo. And even Joel, as a lawyer, he would understand the government cannot interfere in the private transaction unless there is an abuse on any part or whoever they are. But it seems that it's normal transaction. So, inevitable na matatanggal kayo, alis kayo. Eh, sabi ni Kong Joel, kung po pwede, baka makasali kayo sa anong tawag din, in-city vertical housing program ng city. But the thing is, I cannot give it to you. If you want, I'll give you two options. There are two options na pinag-uusapan namin kasama ng mga kusyal ninyo. First option, you apply to the in-city vertical housing. There are documents that are needed. Then, I'll include you in the raffle, in the drawing of lots. Yun, ipagbabakasakali natin yun. Dahil, that I cannot promise you. Kasi nakikita nyo naman, live yan, binubunot namin. Di ba? Nakaraan, nakita nyo. Except on a particular set, like, let's just say, we do the math for purposes of, kwentuhan natin. Let's just say, 30% nung isang building nakalaan sa mga empleyado na qualified, yun, 70% to the general public, dinodraw namin yun. Empleyado ng City Hall. Empleyado ng City Hall. Sabihin niya sa atin, empleyado kayo. Empleyado ng City Hall. But most of it talaga sa tao, except yung isang insidente at patuloy na magiging insidente sa San Nicolas. Kasi ang pangarap ko doon, yung matagal ng squatter sa island, maubos ko yun. Kasi basurero pa lang ako, squatter na yun eh. That's why I created Binondominium 1. Which is naubos ko isang bloke ng squatter, nailipat sila kagad doon. Ngayon, nagtatayo tayo ng Binondominium 2 para yung susunod na bloke ng squatter, mailipat ko din doon. At may mga area na kinuha ko yung lupa sa engineering, kinuha ko yung lupa sa MHD, yun, ino-open sa public. Yun yung first option nyo. Second option, pinatawag mo ba? Yes, sir. Okay. Meron binigay sa akin na tulong ang national government through Pag-ibig and private sector. Ito yung tinatawag na DECA Homes. Sa DECA Homes, kung mag-aayos kayo ngayon, in a matter of few days, you can qualify. At lilipat na kayo kagad. Kasi ilan na nakalaan sa atin? 1,500. 1,500 units. Saan yun located? Sa Velasquez, Tondo, Bitas area. Yung may mall, andun na yung mall nun, may grocery na ron, and everything. May health center, may eskwelahan. Sa likod nyo, eskwelahan. Dalawang eskwelahan yun. Elementary and high school. Yung health center, katabi nyo, doon sa Bitas. Malapit naman din yun sa Condominium 1 and 2. Those are the options that if you want to avail. What do you think? Saan po yung mga halos karamihan naman po, nag-apply na po ng housing. Good. Meron na sa inyo? Meron kayo? Ayun. Ayun, nandun kayo sa nasa Tambiolo kayo. Nasa kayo. Hindi naman nawawala yun eh. Once you're an applicant, di ba, hindi ka nabunot doon sa condominium 1, condominium 2. Hindi ka nabunot sa Pedro Hill o San Sebastian, San Lazaro. May second round ng bunutan eh. Itong may second round ng bunutan. So, whoever applies, yung application nyo, nandoon sa loob. Ayan. Totoo yan. Yung kahit luma na yung aplikasyon nyo, hindi yun nawawala. Nandoon siya sa... Ako na nga ito nga, sabi ko nga sa'yo, isa naiyak na si Juberen. Tatawa nga ako. Talaga pag siswertein ka. Referee namin yun eh. Ang nakabunot pa si Chief. Doon sa live. Abunot yun. Ganun ang mangyayari doon. So kung gusto nyo naman, you can avail of that. May rules lang yun. Wala
wala kayong pag-aari ng property. Ikaw, katulad mo, di ba? Alam mo yung rules. Pwede nyo i-avail yun. Mas malaki yun dahil it's about 40 to 42 square meter. Kanina lang, may nag-grant kami ng isa sa Baseco kasi hindi nagbayad since day one. Pinaalis na ng gobyerno kasi hindi ka naman pwedeng hindi proteksyonan yung taxpayers' money. Hindi mo pwedeng abusuhin. Libre mo, 2,000 na lang, ayaw pa mong bayaran. Ngayon, may nakakuha naman, taga Baseco rin. Baseco naman yun. So, yun, tingnan ninyo. If you're interested with that, you have two options. Pero ang mahirap kasi wala masisilungan ngayon. Dahil kailan kayo aalis eh? April na raw po patakasa. Kasi pa rin po sana pinagkakali. Kung maaari po ba na sana ma-extend pa po. Kahit naman, kasi biglaan po yung ngayong April na. Hindi naman po agad-agad ang hirap po humanap ng malilipan. Mahirap. Mahirap talaga. Pero to Alex, itong deka natin, instant to, no? Pwede silang lumipat anytime. Yes, sir. Ready ng units. Ready units, ha? Ready units. Kailangan lang merong papeles, sir. Nadaan to through pag-ibig. Member kayo. Kung hindi kayo member, pwede nyo naman bayaran yung PAP na 6 months. Minimum 6 months. Magkano ba 6 months? Active yung pag-ibig account. And then, yun po, mag-aalis na po kayo. May subsidy mo kasi ito, sir, may subsidy. Kaya kung mababa yung interest nito parang interest lang go-confirm ko lang. It's about 3% na lang yata. Tapos, ang monthly nito, it's about 3,000 to 5,000 per month, depende sa social status. In area. Pero available na po yung listo. And, Kumbaga, anytime soon, pwede kayong mag-transfer. Ikaw yung taga-deka? Halika. Ikaw yung taga-deka? Halika. Inaalok ko sa kanila yung allotment nyo sa amin. Hi. Good morning po yun. Magkano nga doon sa binibigay sa City of Manila? Magkano yung monthly halos? Tingnan nga. Ito po. Good Ayan. morning po sa lahat. Ayan siya, Maayos yan. Katabi natin yung mall, di ba? Yes, Meron po. tayo itong grocery. May sarili pong Deca Mall, si Deca Homes Manila. At is Manila pa rin. Manila. Yes po. Mapupunta nga lang kayo sa Tondo. Tahimik naman yun, yung lugar na yun, Bitas. Tahimik yun. Ito magkano pang 3,500? 3,000 to 5,000. kung ano yung status mo. Pero minimum 3,000, maximum 5,000. Ayan yan, pwede. Disente pa. Decent yan. May swimming pool pa kayo. Ime-member ng pag-ibig, Yes di po. ba? Pwede po tayong sa mga non-pag-ibig member po. Sa ngayon, maaari po tayong pumunta sa pag-ibig office po. Mag-apply po tayo as member po. So ngayon, member ka na po ni pag-ibig, pwede na po tayo mag-apply sa 4TH, Pambansang Pabahay para sa Pilipino po. Meaning, may government subsidies, may tulong po mula sa ating gobyerno. Kahit po vendor ng pwede. Oo. Yes po ma'am, qualified po. Basta, importante po, pag-ibig member po. Magkano yung babayaran din sa Ma'am? 6 months, no? babayaran din 6 months sa pag Minimum ba 6 months para maging active member Ano ka? po Yorme? 24 months. 24 months Yes na. po. 100 plus lang naman po, so Si kaya-kaya po nating lahat. 2-4 po. Yes po. 1,400 na. Activated member ka na. Yes po. 100 pesos per month. Yes po. So 2,400. Requirement po. Wala. Wala naman po. Wala na. 18 siguro pagka. Hindi, pero ibig sabihin, may anak naman kayo, yung anak nyo naman, pwedeng 18 na siguro yun. Legal age po. 18 na Hindi. naman. Kahit senior pwede. Yes po ma'am. Ba't pwede pumasok sa kontrata? Ang kagandahan lang dyan sa in-offer namin sa inyo ni Kong, once qualified, pasok ka na, no? Yes po. Alam ko, ano yan eh, instant yan, pwede ka nang pumasok. Ready for occupancy po.
Swimming pool ka pa, kasi wala swimming pool eh. Swimming pool, amenities po, sir. Swimming Easily pool. for you. Oh, easily for you. Madaling makaabig. Maayos yung lugar na yun. Used to be Procter and Gamble pabrika. Yes po. Saka yun, may simbahan. Yes So, po. meron San mall, Pablo Apostol San Church. Pablo Apostol. Tapos, yung Lego health center Mall. ko. Tapos sa likod nyo, eskwelahan. Isang elementary, isang high school. Like, split away. Like, ding-ding lang ang pagitan. Eskwelahan kagad yun. Sa may General Bonifacio. Josephine, Emilio Jacinto, Elementary School. High school meron din po yung Tapos ang jeep, ang jeep, pagbaba mo ng condo, sakay ka na, Velasquez, Yes po. Divisoria ka na. Tama po. Accessibility. Divisoria Velasquez eh. Doon mismo yung line ng jeep, yung Tama bitas. po yun. Sir? Ugbo. Yes po, O yung kainan. yung sikat na kainan. Ah. Tama po, sir. Food hub. Yan kasi, yung option na yan, I think that's the best option for you. But, as I have said, meron namang raffle next month, pwede naman kayo mag-apply. Ipagbaka sakali nyo. Kaya lang yun, talaga, Diyos ang kausap na natin doon. Si Jesus na yun. Nagawa ko na yung part ko, nagawa nyo yung part nyo, lalagay natin dyan, dodokwangin ko. Tapos, kung sino mapalad, maswerteng makakabig. In this case, you are near to possibility of having a very good, decent house. Mayor, Yes, tanong ma'am. po. Opo. Ano po, katulad yan, yung pag halimbawa naka-avail kami doon, ito na kami nakatira, paano kami dito sa barangay? B9 rooms, as barangay official po. Ay, mawawala ka na. Mawawala ka na. Naturally. Hindi, naturally. As time progress. As time progress. May mga ano kayo dyan? Ano naman yan eh? Bawa, may mga tindahan kayo. Oh. Dito din ang ganito. Wala, nag-uupa kayo sa ano. Kasi karamihan kami mayor eh. These are the price that we need to pay. This is what you call growth in your community. Wala tayong magagawa. Natusok natin yung lupa, yung bahay natin sa lupang hindi natin eh. Talagang gano'n. Ako kasi alam ko yung pakiramdam na nanunusok ng lupa na may lupa eh. Kaya isa rin kami sa na-reblock nung araw. Kami mas masakit kasi highway kami. Yung Arten niya. Diyan kami nakatusok nung araw eh. Matagal din naman namin napakinabangan bilang squatter. Matagal. Halos buong pagkabinata ko, diyan ako. Kasi una, parola kami. Ginawa yung ICTSI, na-reblock kami. Natanggal kami. Kami nasa kalsada. Yung boundary ng District 3 sa Kawan. Tapos palipat-lipat. Tapos nakita ko na yung arte ng nanay ko. Ayun. Tapos, ngayon, bus na lahat. Wala magagawa. Although, binigyan naman sila ng pabahay ng gobyerno. Dagat-dagatan, Sapang Palay, some portion Cavite. Pero ito kasi, ang kaswertihan ninyo, nasa Maynila pa rin kayo. Hindi kayo madi-disenfranchise sa mga basic tapos sakto yung District 2 magkakaroon mas malapit yun sa kanila eh. Pag ginawa natin yung hospital sa District 2 isang sakay lang, Tayuman. Kasi pagka lumakad kayo sa kanto ng C3 o Kapulong at saka Velasquez, pag sakay mo doon papuntang Tayuman, hospital na yun. Una, hospital ng Tondo. Susunod, Jose Reyes San Lazaro. Isang sakay lang yun. Pero may goodwill ba? Hindi bigay. May offer na goodwill. Nag-ano po sila ng... Kasi kung may goodwill, ayun agad yung ano. Yan ang panguna niya. Sinasabi ni Ma'am na SSS, tapos ilang buwan na upa ninyo, ikagad nyo na agad doon para abuti ng 1 taon o 2 taon na wala ka ng problema.
Aba, maganda. In fairness, maganda. Usually, kisi. Okay din pala. Medyo matino yung... Kaya naman ano po kasi Lorme, ang gusto nilang mangyari, pagbigay ng pera, within 2 days, alis ka na. Di kayo nga naman talaga eh. Kaya nga, ang gagawin nyo, dito nyo ilalagay yung inyong matatanggap. Huwag nyo yung tataya sa bingo. Wala po. Baka may bingo agad po. Wala po nagsusugan. Kasi kung desidido kayo, at least andito na yung muso, this is the city government, I-assist po nandito yung namin. private sector, tutulungan kayo doon sa pag-ibig process nyo. Mabilis tong ano na to. Ano yung pambansang pabahay? Bibigay sa akin yan ng pamahalaan na makipagtulungan sa DECA. Yes, yeah. Alas po, karamihan po is kumain na po sa tika po. Yung sa pag-process po sana, mag-a-apply naman po sila. Kaso po, Mayor, binigyan mo kasi kami ng hanggang April na po. Hindi nga, kaya nga, kung mag-agree kasi kayo, makikiusap ang muso doon sa may-ari, pakiusapan nyo na. O sige, iaano namin, ipoproseso namin yung mga... Siguro makipag-usap ang muso. Puntahan nyo nga, yung... Sino ang... May meeting kayo? Pero kailangan, kayo magkaisa kayo. Kasi mahirap din naman na ikokompromiso kayo ng pamahalaan sa kanila. Tapos hindi naman mapoproteksyonan yung karapatan din nila. Tandaan nyo, may karapatan, while may karapatan tayo bilang mamamayan, may karapatan din yung may-ari ng lupa na mapakinabangan niya yung kanyang, di ba? I mean, yes ma'am. Mayor, halimbawa po, lumabas po ngayon, sabi nga po sa amin, nalalabas daw po sa katapusan yung namin, demolition. Ngayon po, hindi po kami kasi ready sa nangyari, kasi po biglaan nga po. Ano kung pwede po bang matulungan niyo po kami para hindi naman mabilisan yung ura-urada po, papaalisin kami agad-agad. Ano yung matagal sa inyo? Kahit man lang ma-process yung papers po. Sa DECA? Opo. O kaya po kahit man lang, para po mag-prepare lang po namin yung mga gamit namin. Kesa po, Hindi nga, ano yung matagal sa inyo? Ano yung kahit po, pinaka-palubo? isang buwan o 2 buwan. I think 2 buwan, mahirap na akong Isang makiusap. buwan, Mayor. Medyo mabigat yung 2 buwan. I'll do my best. Actually, hindi ko kaya pangako. Ang kaya kong gawin, ipakiusap na kung po pwede, for the sake of peace. Wala nang paluan, wala nang awayan, pusa-pusa. Kami po ang magdidemolish ng bahay namin. Pag pumayag tayo, Pumayag kami. tanggapin ng pera. Yun po yung Without demolition. self-demolition po. Tapos si Andres, sa building official natin. Ano oras yung meeting niyo, Chairman? You attend to this. Ayan na si Let. Let, ano mo si Andres sa building official, sa Kamuso, to attend to the meeting. Para pwede makisuyo kahit mga 30 days lang. Ipakisuyo. Tapos 30 days, by the time wala na sila doon. Tayo naman, tulungan nyo kagad. After the meeting, umattend ka ng meeting din para kung may aplikante, doon pa lang nagtitirahan na ng ballpen. Para tumatakbo yung araw. Yes po, Mayor. So ngayon parang pagdating ng meeting, good feel tayo. Ayun, pwede maipakita sa may-ari ng lote na, talaga palang nakikiisa naman tong community. Sige, pwede na kayo umakyat ngayon sa Muso. Kung yung mga gustong tumira ng, wala namang masama. I-applyan nyo lang. Yeah. Saka natin problema yung pera. Ang importante, Pwede fallback. sila Yung ibibigay na pera, pwede ibagsak na sa inyo. Diretso na. Para may na lang pag-ibig, tapos mga ilang buwan na deposit. Tapos sila naman yung I-credit sa kanila. resibo na ibibigay sa Credit sa kanila. Bayad na kayo ng ilang buwan.
Tama. Kaya madisgrasya pa yung pera. Sa kanya yun. Sa kanya problema. Madali na yun. May way naman. Yes, rent to own. Sa Maynila, hindi ko pinabebenta. Walang pagmamayari. Kasi yun ang protection ko sa taxpayer eh. Kasi katulad yan. Katulad yung sa pinalis namin, binenta na 600,000. Pinalayas namin. Di nabaliwala yung 600,000 niya. Yun ang lesson learned. Kasi man lang sa mga nagbabayad ng buwis, maisukli ko sa kanila na hindi napapariwara yung perang ipinampagawa ng kondo. Kasi nangyayari, pag pinasok na tayo ng professional squatter, diba, papasok, mag-a-apply. Lahat ng luha, makukuha mo. Pwede mo salukin, pero manloloko pala. Pagkaupo, benta na. Edi, squatter ulit. Hindi na natapos yun eh. Problema yun, noong dekada 80 pa, bata pa ako, may professional squatting na eh. So, kaya na-cure ko yun. Ngayon, habang gamit mo, habang buhay naman, wala naman makapagpapalis sa'yo. Iyagba ka lang ng 2,000 o 3,000 buwan-buwan, tapos ayaw mo na. Ayaw mo na. Nakalimbawa, umangat ang buhay mo. Kasi laki na tipid mo eh. Nakaipong ka. Bumili ka na ng lupa. Let's say Cavite o Bulacan o Manila. Kabili ka na. Susoli ko lahat ng pera mo na inulog. Let's say 2,000 times 10 years, 240,000. May sukli pa sa iyo ang gobyerno. Bibigay mo lang sa akin yung susi. Katulad yung nangyari rito noong August, no? Sinuli natin sa kanya 56,000 something, no? Yun, nagamit yun ng panibagong beneficiary. Hindi, yung pera ng taong bayan na proteksyonan, yung mamamayang walang bahay na silungan. Na-resolve ba? Yes. Ano po, ngayon, magkaiba pa ito sa 4PH program. Yung 4PH, ang 4PH, yung ninuhulog nyo, equity nyo. Sa inyo yun, kumbaga, hulog mo yun. Pagmamayari mo. Tama ba ako? Tama po. Pagmamayari mo. Ibig sabihin, yung inuhulog mong pera, binabayaran mo buwan-buwan, iyo yun. Ibig sabihin, pwede mo ibenta later on. Yes. Kasi may ownership ka, may equity ka. Yung formula ko naman, tinuturuan ko lang makapag-impok ang tao na ang pamumuhay ay hindi libre. Walang libre sa buhay. Kailangan, kahit na ito yung programa ng City of Manila, tinuruan lang kita mauliga na makapag-impok para sa apo mo, sa anak mo. Kasi hindi naman ako para kumuha ng kung gobyerno ka, hindi naman para kumuha ng pera pa. Ang ginamit ko naman din, pera rin ng taong bayan. Kaya mabuting isinusoli ko. Kaya nung ginagawa ko yung ordinansa na yun, ayun ang naisip ko bilang squatter. Nagbago pa yung mindset. So para silang may bahay ng libre, may ipong pang pera. May swimming pool pa. Salamat, Mayor. Anak, napakalaking tulong. Hindi, ito kaya ito sa inyo. Ito naman, yung national government, ang ano naman nila, lahat ng inuhulog mo ay pag-aari mo kasi yung unit. So, babayad-bayaran mo siya. Ilang years siya? 25 years. Yes po, Mayor. 25 years. Pero yan, anytime, pwede mo ibenta. Perpetual ownership. Pwede mo ibenta. Kasi, limbawa, tumaas ang value. May gustong bumili. Let's just say 1.5 million. Ang value na ay 2 million o 3 million. Gusto mo ibenta ng 2 million. So, soli mo lang yung kulang mo sa deka. Sa pag-ibig. Bayaran mo, may natira. Yun yung kita ng pera mo. Parang normal condo. Kaya lang ito kasi nag-partner kami, LGU, National, which is through pag-ibig, saka private. Kaya medyo, di ba, ang gulat ka. Halos kapareho nung housing natin. Yes! May nagtataas ng kamay sa likod.
Of course, anytime. Walang bayad. Pwede po bang may available po ba sa San Sebastian? Kasi po, katulad yan, since malapit po kasi yung May mga available pang units, pero hindi ko pwedeng ibigay sa inyo na para bang ibibigay ko na lang. Kasi kailangan ko idaan sa kung ano yung natatanggap ng ibang tao. Para maging makatwiran naman ako. Irarapol na. Magrarapol ulit ng Mayo eh. Itong Mayo, magrarapol ulit. Kasi may mga bakante pa kami. Para po mabulod tayo. Eh sana. Kaya nga sabi ko, hindi nyo na rin sabi ko, bilang gobyerno, nagawa ko na yung aking pangarap sa partikular na individual, pabahay. Bilang tao, nagawa mo na yung part mo bilang aplikante. O, ilalagay ko sa tambiolo. Pagka doon, tadhana na. O, si Jesus na ang kailangan nyo sa susunod dahil lahat ng pagdarasal, abuti niya. Which is, nakakatawa naman dahil talagang yes. Tanong ko lang po, kung sakali po nasa teka na po, Sumali ka pa rin. Nabunot ka. Idodraw mo yun. I-withdraw mo yung deka mo. okay. Oo. May sa akin po yung choice. Oo, idodraw mo yun. Kailangan may surrender sa kanila yun. Kasi hindi ka pwede magmamay-ari. Hindi pwede. Magbabiolate ng Yung sa DECA ang i-surrender mo. Kasi Hindi ka mamimili. Hindi po mamimili. Kumbaga, automatic yung hindi. swerte ka naman. Squatter ka na, dalawa pa kondo mo. Sakali po, kunwari, nagustuhan mo na sa teka. Oo. Tapos nabunod ako, Oo. di ba sabi niyo, Kailangan mo i-withdraw yung deck, mamimili ka. O, kaisa lang. Kung gusto mo na yung deka mo na. Kung gusto mo rito, kailangan mo withdraw. Kasi ang rule, hindi ka pwede magmamayari. Kaya lang kasi nangyari sa application mo, is nung panahon na wala ka talagang bahay. Kaya lang kasi ang ginagawa kong rule nga, kahit luma na yung aplikasyon mo, which nag-umpisa noong 2021, ha? O, nandoon lang yun. Alam mo, nabunot ka, nagbago na buhay mo, o pwede mong hindi ka na-qualified, anong gagawin natin? Makawawa naman yung wala. Kasi gusto ko talaga magbago buhay. Yung quality of life, yung kalidad ng pamumuhay. Kaya lang, kailangan ko rin maging masinop. Kasi pwede ako singilin ng mga taxpayer. Ano bang ginawa mo sa buwis namin? Parang pinamigay mo na lang. Tama naman. Pag sinita ka ng In fact, naging model yan. Nanalo pa tayo sa mundo. Sa Korea. Kasi walang nakakaisip ng ganun. Dres! Atin naman kayo meeting mamaya. Kasi for demolition na yung kanila, baka pwede lang mapakiusapan. Although private yun, makiusap na lang tayo na kung pwede bigyan sila ng 30 days. Tapos sakto naman, willing naman na silang miskerda na umalis din sa lugar. So, parang apply naman sila sa DECA. Ito sa atin. Tutulungan naman sila ng uso. Sige. At least, may napulot kayo. Opo. Kasi parang sa engineering, hindi ko po alam kung sa engineering lalabas po yung papel. Demolition. Tama po kayo. Sa building official, engineering, yung demolition permit. Pagka in-acquire ho yun, usually binibigay naman namin. Usually. Kasi yun talaga yung, kung wala namang, halimbawa, violation sa, what do you call this, National Historic, yan. Nasa listing ng mga inaalagaang lugar. Matagal ang proseso. But normal, for demolition, usually nag-i-issue yan. Nag-i-issue. Lalo na, siyempre, hindi naman pwede abusuhin yung kapangyarihan namin. Kung may protection sa squatting, may protection din naman sa pagmamayari. Kaya ngayon, gagamitin natin, makikisuyo tayo sa may-ari. Mga gwapo naman itong mga to, mukhang kaya naman siguro nilang mapakiusapan. At masarap din naman nakakampi ang syudad ng Maynila on the part of the private sector.
magugustuhan din naman nila. Mano pa, kung totoo kayo sa sinasabi ninyo. Na kapag tayo humingi ng palugit, at napayagan tayo sa palugit, ikukusa naman natin. Di ba? Ganun naman yun, di ba? It's a mutual relationship. Tapos, wala na sakit. Walang sama ng loob. Maswerte-swerte ninyo, may available kayong option. Masakit yung wala kang option. Maganda yung sitwasyon ninyo in a way. Saka po sa rin sa palagay. Wala. Kasi, okay. Okay tayo. Ha?